Hi Kabilabs! Bago ka lang ba dito sa UK? Or gusto mong makatulong sa mga baguhan dito? You may share this video to help them in our little way para alam nila yung gagawin nila. Kasi alam ko kung yung pakiramdam na baguhan lang dito na walang ibang makakapitan or wala kang ibang maaasahan kundi yung sarili mong mga effort. So para hindi na kayo mahirapan, ginawa ko tong video para makatulong sa inyo. So before namin ipakita mga Kabilabs yung step by step na application online na pinagdaanan ni husband, i-recap ko lang po kayo na nung dumating po kami dito sa UK ni Sis Eileen, wala pa po kaming tirahan. So naka-hotel po kami noong time na yon kasi ang hirap kumuha ng bahay dito. So ibang ano yon, ibang topic po yung mga Kabilabs. Nahirapan po kami kumuha ng bank account dito kasi wala po kaming proof of address. So, yun po yung number 1 nating i-consider kung mag-open tayo ng bank account. Yun po yung negative dito. Pero ang positive or advantage naman dito, ang pros naman dito sa UK mga Kabilabs, kahit wala kang pera, pwede kang mag-open ng bank account. Walang maintaining balance yan, walang opening account. Basta meron kang proof of address at syempre, kailangan mo yung i-provide na meron ka ng pagtatrabahuhan or meron ka ng company. So, yun po yung tatalakayin natin sa video na ito. Stay tuned at marami po tayong matututunan dito. Nandito ka man sa UK or wala, pwede nyo pong tapusin ang video na ito para magkaroon po kayo ng idea sa buhay namin dito as OFW. Hi Kabilabs! So, katapos lang po namin mag-open ng bank account ni Be kasi mag-i-start na siya sa work. And pareho kami ng bangko. Ayan. So, nakakatuwa mga Kabilabs kasi napakadali lang mag-open ng account. Sa tatlong bangko na pinag-openan namin, kailangan na niya magbigay ng bank details doon sa kanyang papasukan, which is Amazon. Kailangan, bago siya mag-start, meron na siyang bank account. So, i-discuss ko sa inyo sa topic na ito kung paano mag-open ng account dito sa HSBC. Dito rin po ako nasahod mga Kabilabs. FYI. Yan. So, sa mga papunta dito sa UK or sa mga nandito na at may tatanong kasi sa inyo kung paano daw mag-open ng bank account dito. So, yun. Ito yung pinakamadali sa lahat. Sa lahat. Ano be? Sa tatlong bangko. Kung nagmamadali ka na mag-open ng bank account, HSBC is the right bank for you. So, itong topic natin mga Kabilabs ay hindi lang tayo magpo-focus sa HSBC kasi as of now, tatlo po yung bangko ni husband. So, meron siyang HSBC, meron siyang Barclays, at meron siyang Monzo. Pero ang i-share namin ngayon yung sa application ng HSBC kasi gaya nga ng nasabi namin sa naunang video, mas mabilis po kasing kumuha sa HSBC kumpara sa ibang bangko. So, ganito po yung pag-fill up po online. Okay, hi Kabilabs. So, nandito ulit tayo ngayon sa another topic, HSBC UK. So, dito tayo mag-open ng bank account. Make sure na i-search nyo po ito sa Google, HSBC. Then, makikita nyo po ito, HSBC UK. Yan, press nyo po yan. Then, accept nyo lang to, yung cookies. Oops. Accept cookies. And then, punta tayo sa baba. So, makikita natin sa baba is, baba lang natin. Punta tayo sa current account. And then, pag nakita natin na explore our current account, dito tayo sa bank account. Pag nakita natin itong bank account, yan, press natin itong how to apply. Yan. Pag sinabing how to apply, dito na kayo mag-i-start na mag-fill up. So, matutulog na ako mga Kabilabs. Si Bena ang bahala dito. So, nandito tayo sa apply for your HSBC bank account now. Apply for a sole account. Sole kasi siya lang siya, independent. Before you can apply for an HSBC bank account, please confirm you meet the following criteria. Kailangan hindi ka member ng HSBC customer. Your age 18 years or above. You currently live in the UK or one of the following countries. Yung eligible countries niya ay Belgium, Cyprus, Denmark, France, and so on. So, Filipino tayo. So, wala tayo dyan. Information and documents, your address for the last 3 years, employment details, your income details, proof of your identity and address. Confirm and start na tayo. Okay. So, Be, siya nang bahala dito. Kasi personal na to eh. Siya kami pasok pa kasi mamaya. So, siya na yung magtutuloy nito mga Kabilab. Okay. So, unang-una po, lalagyan natin yung pangalan natin. Tsaka yung surname. First name at surname. Yung ating kung gender, yung birthday natin, at kung saan tayo pinanganak. Saan tayo galing. Yan.
Tapos yan, yung telephone number nyo dito. And kung ilang taon na kayo nakatira sa address na inyong ilalagay. Ayan. So, doon pala mga kabilab sa dito muna tayo sa employment. Ayan. So, di ba si Habi, kukuha siya ng bank account dahil mag-i-start na siya. So, yung ilalagay niyang details dito. Anong pangalan ng company? Anong address ng company? Anong position niya? So, dapat alam mo yung full address ng iyong magiging trabaho. Ayan. So, wala namang maintaining balance, di ba mga kabilabs? Pero kailangan may trabaho ka. So, yung income, ayan, tinatanong nila yung 1 year. Kung magkano yung sahod mo in 1 year. So, importante po yun. And yung kanyang sahod, every kailan ka ba sa sahod? Ayun, para alam nila kung every kailan ka makakatanggap ng pera. Tapos itong tax residency, ayan, tatanungin nila kung ikaw ba ay nakatira dito, bago ka lang ba dito. Ayan, so nag-iisip pa siya sa baka ang tagal niyang sagutin. Sinearch pa niya yan. Okay. So, using your account, so para siya sa payroll, sa salary. Yan, tatanungin ko anong purpose, ba't ka mag-open ng bank account. So, ito na yung pinaka-summary ng lahat ng iyong pinilapan. Yan, tapos isa-submit na. Yan. So, napakadali lang pala mga kabilabs, diba? As you can see, napakadali lang. Pero, ito na yung pinaka-ano dyan, crucial. So, i-check na nila yung mga IDs na inyong ipapasa. So, ang napili ni husband ay passport. So, yung passport na yan, kailangan hawak niya yan para mapicturean niya agad. Then, magdidepend sila. Yan, magre-record ka ng iyong sarili. Yan. So, ganun sila kahigpit mga kabilabs dito. So, yan, nakikita nyo sa video, kailangan lumingon siya sa kaliwa, lilingon siya sa kanan, tapos, titingin ka lang mismo sa bilog. Huwag ka dapat malikot. Ayan. So, ganun sila kahigpit mga kabilabs. Tapos, sasabihin mo yan, yung nakalagay na number. Sasabihin mo dapat yan. To make it sure na hindi ka robot. Hindi ka scammer na ikaw yung nasa passport. Kaya nila ginagawa yan. So, kung ano daw yung proof of address na iyong ibibigay. So, ang binigay namin nun is yung council tax dito. Yan. Pero nung ako ay bago pa lang dito, tenancy agreement na galing sa aking landlady. Yun. Pwede rin po yun. Ino-honor po nila yun. So, sabi dito, it take 1 to 10 days. Yan. So, okay. Kakalarify ko na mga kabilabs na yung after natin mag-fill up dyan, pupunta ka ngayon sa HSBC para ipasa yung requirements personal. Yun po yung pinagdaanan namin mga kabilabs eh. Unang-una kasi mga kabilabs, to clarify lang, pag mag-open ka ng bank account, syempre pupunta ka sa bank nila, di ba? Pero ang sasabihin nila, kahit sa bahay, pwede ka mag-fill up online, i-search mo to ganyan-ganyan. So, pauuwiin ka rin nila at ikaw din ang gagawa. Kahit nasa cellphone pwede. So, kaya ganyan yung ginawa namin. Kasi, pinauwi din kami at mag-fill up kami sa online. Pero habang nag-fill up kami dyan, bago kami umuwi, is kinuhanan na kami ng passport, tsaka yung proof of billing. Kinuha na rin nila para mas mabilis. Kaya yun, mga ilang araw lang mga kabilabs, ipinadala na dito sa amin yung bank account.
yung ATM talaga. So, nakalagay naman doon sa sulat kung paano mo siya i-activate. Ganyan, napakahigpit nila pagdating sa mga PIN code. Merong nakaseparate na sobre. Gaya ng nasabi ko kanina, meron kaming Barclays. Ako po mga kabilabs, bukod sa HSBC, meron pa akong Barclays. Kasi dito, kahit na ilan yung bangko mo, walang problema. As long as ma-justify mo kung para saan ba yung bangko na yun. Sa Barclays, nilagay ko doon for savings, kunwari. Pero ang totoo, gusto ko lang siyang gamitin na pang in and out, halimbawa yung mga gastusin namin sa bahay, sa groceries, pambayad sa bills, and then yung HSBC, ginagamit ko siya na pasukan ng pera, and doon ako sumasahod. Tapos yung Barclays, ginagawa ko siyang lahat ng aming mga mga billings, mga groceries. Ayan. Tapos, yung Monzo naman, si Kia nang gumagamit. Kasi dito pala mga kabilabs, pwede mo ipagamit ang iyong credit card sa iyong anak or sa iyong asawa. Kasi dito, tap ka lang ng tap. Hindi, di ba sa Pilipinas kasi, bago mo magamit ang iyong card, debit card man yan o credit card, kailangan hinahanapan ka nila ng ID. Pero dito, it doesn't matter kung sa'yo ba yun o hindi. Kaya, medyo din dito, maluwag kasi hindi nila, paano kung galing sa nako pala yun, no? Tap ka lang ng tap. Pero pagka ganun kasi mga kabilabs, minsan, pag medyo malaki yung purchase mo, hinahanapan ka ng PIN card. So, syempre, matitiris nila kung hindi naman iyo yung card. Nakakatakot din kasi diretso ka ng kulungan kapag ka ganun. So, ayun, mga kabilabs, yung 3 bangkong yun yung pwede ko i-recommend sa inyo. At para hindi na kayo mahirapan na mag-search, ilalagay ko na dyan sa description box below para doon na kayo mag-direct ng apply. So, sa Barclays, mga kabilabs, after mo mag-open ng bank account doon, kailangan nasa bahay ka mismo kasi yung GPS, meron sila sa application nila, nadidetect nila kung ikaw ba talaga ay nasa lugar na address na iyong nilagay. So, ganun din sila kahigpit. Iba yung higpit ng HSBC at iba din yung policy ng Barclays. Iba-iba sila. Pinakamaluwag siguro yung Monzo. Ayun. Tatapusin na natin ang ating video. I hope may natutunan kayo. Kung mayroon man ako nakalimutan na idagdag mga kabilabs, mag-comment lang po kayo. Pipilitin natin sagutin yan. And kung may request topic kayo, sa mga request topic na naka-line up, cost of living, paano umupa ng bahay dito sa UK, mga bagay na nagustuhan ko dito sa UK, mga bagay na namimiss ko sa Israel. Mga ganun. Mga naka-line up. Hindi ako mauubusan ng topic. Sa totoo lang mga kabilabs kasi ang dami kong gustong i-share sa inyo, pati yung mga pagluluto. Ayan. So, napapansin nyo naman, medyo humihina ng views natin. Pero sa akin kasi, as long as na-i-share ko yung knowledge na alam ko, na-i-share ko yung buhay namin dito, masaya na ako doon. Kasi karamihan naman ng mga videos ko after a month, doon siya na-appreciate. Kahit nung nasa Israel pa ako, nagugulat na lang ako yung mga vlogs na hindi ko ina-expect na magbabiral. Nagbabiral siya after ilang months. So yun. Siyempre, minsan nakakalungkot kasi humihina na yung views. Pero masaya ako at the same time kasi nakikita ko yung mga memories namin, yung mga hirap na pinagdadaanan namin habang kami nag-uumpisa dito sa UK. Kasi hindi talaga madali ang buhay namin dito, ang buhay na nag-uumpisa pa lang. Kasi dito kasi wala kaming pamilya. Sariling namin, sariling sikap, lahat ng kailangan namin malaman, sariling namin yan, research, tanong-tanong. So, yung mga natutunan ko, as much as possible, gusto ko i-share sa inyo. Kaya kung gusto niyo makatulong sa mga kababayan natin, please share this video sa inyong mga Facebook wall or sa mga grupo para lumawak din at hindi sila matakot na ano ba yung gagawin, ganito, ganyan, paano ba yung gagawin. Kasi ang hirap kasi ng wala kang pamilya at wala kang mga mapagtatanungan dito ng mga kababayan natin. Though may mga kababayan tayo dito kaso nakakahiya kasi. Yung iba kasi hindi akma or hindi nila napagdaanan kasi iba kasi matatagal na dito. So yung may mga gusto kaming tanungin, hindi na nila na-experience, kumbaga. Ayun. So, thank you for watching. See you next time. Marami pa po tayong pagsasamahang mga video. God bless. Ako ay tutulog pa. Ang oras po ngayon ay 10:30 na. Pasok pa ako mamaya. So, thank you for watching. Bye! God bless you all. I get around despite the loss. I'm over here, gotta get across.